Barangay Hinebra, swerte mga bro, pwedeng pamalit kay Jason David, Glenn Cobontin at Jalen Johnson multa. So kahit panalo ang Barangay Hinebra sa kanilang unang laro mga bro, nabawasan na naman sila ng isang gwardiya matapos ma-injured itong si Jason David. Akala ko nga noong una ay binangga lang ito ng Macau guard, pero noong ni-replay nga ang nangyari mga bro, kitang kita talaga yung pagka-flip ng kanyang tuhod. Hindi na nga makalakad si Jason David, kaya kailangan na itong isakay sa stretcher. Ayon nga sa source, baka kunin ng Barangay Hinebra ang free agent guard na si Ray Suerte pamalit kay Jason David. Well, para sa akin mga bro, malaking parte talaga sa rotation ni Coach Timcon itong si Jason David. Ngayon ngang na-injured ito, wala na ngang energy guy ang Barangay Hinebra dahil injured din si Scotty Thompson. Pwede namang gawing pamalit ng Barangay Hinebra itong si Ray Suerte mga bro. Pero kung titingnan natin, marami pa namang gwardiya ang Barangay Hinebra. Nandyan pa nga si RJ Abarrientos, Stephen Holt, Nards Pinto at Jeremiah Gray. Chance na nga ni RJ Abarrientos at Nards Pinto magpakitang gilas dahil sigurado maglalaro sila ng mahabang minuto. Kita naman natin kung paano pinangunahan ni RJ Abarrientos ang Barangay Hinebra. Nagkaroon na din ng improvement ang kanyang depensa mga bro. Pero malalaman pa rin natin yan sa kanilang mga susunod na laban. Maliit lang kasi talaga ang kanyang kabantayan kaya litaw ang kanyang depensa. Kaya abangan na lang natin yan. Sa kabilang banda naman mga bro, Jalen Johnson at Glenn Cobontin pagmumultahin kaya. Naging mainit nga ang laban ng Rain or Shine at TNT tropang 5G mga bro. Nauna ngang nagkainitan si Bolbol at Adrian Ocom. Tapos sumali itong si Kaylan Chongson at inasar na lang din siya ni Bolbol. Pero si Glenn Cobontin at Jalen Johnson nga ay tuluyang nagkabatuhan ng suntok. Naawat naman sila agad pero hinatulan nga sila ng penalty to. Dahilan kaya na-thrown out sila sa laban. Nagsisi at nagsore naman itong si Jalen Johnson dahil hindi naman daw ganong klase na karakter ang kanyang gustong ipakita. Nadala lang daw ito sa pananakit ni Glenn Cobontin. Pero dapat mga bro, kapag nakita ng referee na nagkakabalyahan na ang mga player, bigyan na nila ito ng warning bago pa umabot sa gulo. 'Di ba? Kita naman nating nagkabalyahan yung dalawa at parehong bumagsak, pero hinayaan lang ng referee kaya nauwi sa suntukan. Pero may mga fans nga ang gustong isuspended silang dalawa at pagmultahin ng PBA upang hindi na sila gayahin ng ibang team. Well, para sa akin mga bro, hindi naman na siguro bago sa atin kapag may mga nangyaring ganyan. May parusa talaga yan kay Kumi. Pwedeng pagmultahin o suspended ng isang game dahil penalty to nga ang naging hatol. Pinagtanggol naman ni Coach Yeng Yao ang kanyang import na mabait itong tao. Pumalag lang dahil pinisikal siya ni Glenn Cobontin. Maganda kasi talaga ang nilaro ni Johnson mga bro. Kaya gusto nilang masira ang kanyang laro. Kaya lang bigo pa rin ang TNT na maipanalo ang laban. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?